Sa ngayon, tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan. Pinapaputukan ng mga puwersang Iranian ang isang barkong pandigma ng Amerika na balak dumaan sa Strait ng Hormuz malapit sa Jask. Nagpaputok ng misil ang Iran sa barkong Amerikano at nagbantang palulubugin ang mga ito. Kasabay nito, inihayag ng Central Command ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos na dalawang barkong pangkalakalan na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Amerika ang nakatawid pa rin ngayon sa Strait ng Hormuz sa kabila ng presensya ng mga missile destroyer ng US Navy sa Persian Gulf. Samantala, tumaas muli ang presyo ng langis habang hinihintay ang tugon ng US sa pag-atake ng Iran ng misil sa barko nila. Bukod pa rito, iniulat na inatake ng Iran ang United Arab Emirates ngayong araw gamit ang 4 na missile at mga drone. 3 missile ang matagumpay na napabagsak sa ibabaw ng teritorial na tubig ng Emirates at isa pang bumagsak. В море. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Sige, magsimula na tayo. Sinabi ni US President Donald Trump na simula Lunes, nagsimula ng mag-escort ang US Navy sa mga barko ng ibang bansa sa Strait of Hormuz. Nagbabala siya na gagamit ng puwersa ang mga sundalong Amerikano kung hahadlangan ng Iran ang proseso. Tinawag ni Trump ang Proyekto Kalayaan bilang pinakamalagang hakbang ng kanyang administrasyon para muling buksan ang kipot na isinara ng Iran sa simula ng digmaan. Sa madaling salita, nanghako ang Estados Unidos na sasamahan nila ang mga barko sa pagtawid sa kipot na poprotektahan ng kanilang mga barkong pandigma, ngunit sa unang araw pa lang ay hindi na ito sumunod sa plano. Ayon sa mga mapagkukunan mula sa Iran, pinaputukan ngayong araw ng mga puwersa ng Iran ang isang barkong pandigma ng Amerika na dadaan sana sa kipot ng Hormuz malapit sa daungan ng Jask. Iniulat din ito ng Iranian news agency Fars. Kasabay nito, sinabi ng isang mataas na opisyal sa Tehran sa ahensyang Reuters na nagpakawala ng warning shot ang mga puwersa ng Iran sa barko ng Amerika upang pigilan itong pumasok sa kipot, ngunit hindi pa malinaw kung may nasira o nasaktan. Kasabay nito, itinanggi ng Central Command ng Sandatahang Lakas ng Amerika na tinamaan ng misil ang barko nila, ngunit hindi nila itinanggi ang pangpapaputok. Ayon sa pambansang telebisyon ng Iran, pinigilan ng hukbong dagat ng Iran ang pagpasok ng mga barko ng Amerika sa Hormuz. Iniulat ng Tasnim na ayon sa isang opisyal, handa ang Tehran na magpaputok laban sa hukbong dagat ng Amerika at magsagawa ng iba pang hakbang kung kailangan. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, muling inatake ngayong araw ang United Arab Emirates. Nagkaroon ng tigil putukan pero ngayon ay muling nagpaputok ang Iran ng 4 na misil sa teritoryo ng mga Emirato. Bukod pa rito, inakusahan ng mga Emirato ang Iran sa pag-atake gamit ang mga drone sa isang walang lamang oil tanker na Baraka na pagmamay-ari ng pambansang kumpanya ng langis ng Abu Dhabi National Oil, habang sinusubukan itong tumawid sa kipot ng Hormuz. Nagbabala na ang Tehran noon pa man na hindi dapat subukan ng mga barkong Amerikano na pumasok sa kipot ng Hormuz at huwag tumulong sa mga oil tanker at mga barkong pangkalakalan na makatawid dito. Kasabay nito, inihayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pagsisimula ng operasyon para samahan ang mga barkong naipit sa Persian Gulf. Narito ang kanyang sinabi. Ipinaalam namin sa mga bansa na ilalabas namin ang kanilang mga barko mula sa mga katubigang hinarangan sa ilalim ng aming proteksyon upang malaya at tuloy-tuloy nilang may pagpatuloy ang kanilang mga biyahe. Ipinahayag ng Central Command ng Amerika na 15,000 sundalo, mahigit 100 unit ng eroplano, mga barko at mga drone ang lalahok sa operasyon. Layunin ng operasyon na ibalik ang kalayaan sa komersyal na paglalayag sa kipot habang nananatili ang blockade sa Iran. Gusto ko ring banggitin na daan-daang kargamentong barko na may 20,000 na mga marinero ang sakay ay 2 buwan ng palutang-lutang sa Golpo dahil hindi sila makadaan sa Strait ng Hormuz na epektibong hinarangan ng Iran. Pagkatapos ng anunsyo ni Trump, may oil tanker na pinaputukan ng raketa sa Strait ng Hormuz ayon sa ulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations. Idadagdag ko rin na wala ni isa man sa mga miyembro ng crew ng tanker ang nasaktan. Bilang tugon sa mga sinabi ng Pangulo ng Amerika, inatasan ng pamunuan ng Sandatahang Lakas ng Iran na ang mga komersyal na barko at mga oil tanker ay umiwas sa anumang paggalaw ng walang koordinasyon sa Tehran. Sinabi ni Ali Abdullahi, pinuno ng pinagsamang command ng Iran, at ito ay isang CP.
Paulit-ulit naming sinabi na ang seguridad ng kipot ng Hormuz ay nasa aming mga kamay lamang at ang ligtas na pagdaan ng mga barko ay dapat na ikordina lamang sa aming sandatahang lakas. Nagbabala kami na ang sinumang dayuhang militar, lalo na ang agresibong hukbo ng Estados Unidos, ay aatakehin kung susubukan nilang lumapit at pumasok sa kipot ng Hormuz. Ngunit may mga unang tagumpay pa rin ang Estados Unidos. Ipinahayag ng Central Command ng hukbong Estados Unidos na 2 barkong pangkalakalan na may bandila ng Amerika ang tumawid ngayon sa kipot ng Hormuz kasabay ng presensya ng mga missile destroyer ng US Navy sa Golpo ng Persia. Gayunpaman, agad na tumaas ang presyo ng langis nitong Lunes dahil sa kawalan ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa kabila ng pahayag ng Estados Unidos, natutulungan nilang samahan ang mga barkong naipit sa Golpo ng Persia na makatawid sa kipot ng Hormuz. Ang futures ng langis na Brent ay tumaas sa halos $110 bawat bariles sa loob ng isang araw habang ang WTI ay umabot sa $103. Matapos ang balita ngayon, inaasang lalo pang tataas ang presyo. Lalo na dahil inilathala ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran ang bagong mapa ng kipot ng Hormuz na nagpapakitang ganap na kontrolado ng sandatahang lakas ng Iran ang daan ng tubig. Patuloy sinusubukan ng hukbong dagat ng Estados Unidos na pumasok sa kipot at protektahan ng mga barko, ngunit wala pang malinaw na nananalo sa labanan. Kaya hanggat wala pang malinaw at matatag na solusyon na magpapahintulot na may balik ang normal na supply sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz, malamang na mananatiling mataas ang presyo ng langis at nananatiling mas malaki ang panganib ng lalo pang pagtaas ng presyo. Samantala, ang grupo ng mga bansang gumagawa ng langis na OPEC ay nagkasundo noong linggo na bahagyang taasan ang kwota ng produksyon ng langis sa Hunyo. Ngunit inaasahan na ang pagtaas na ito ay mananatili lamang sa papel. Ito ay dahil sa pagharang sa kipot ng Hormuz. Ang dami ay katumbas ng pagtaas ng produksyon para sa Mayo, bawas ang bahagi ng United Arab Emirates na umalis sa kartel noong ika-1 ng Mayo, kaya't sa totoo lang, walang tunay na progreso rito. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye ng bayad sa description ng video. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.